What's up? This is MC. Sa videong to ay itutuloy natin ang ating series na Elementary Mathematics at ang i-discuss natin ngayon ay prime and composite numbers. Kapag sinabi nating prime numbers, ito yung mga numbers na meron eksaktong dalawang distinct na factors. 1 at sarili niya. Kung nakalimutan nyo na kung anong kahulugan ng factors, i-recall muna natin. Kapag sinabi nating factors, ito yung mga numbers na minumultiply para makuha yung resulting number na tinatawag naman nating product. Halimbawa, 3 times 5 is equal to 15. Si 3 at si 5 ay mga factors kasi sila yung minultiply natin. At si 15 naman yung product kasi yun yung result ng multiplication. Meron pang ibang paraan para makuha ang product na 15, pwede ring 1 times 15. 1 times 15 is equal to 15. So pwede rin nating sabihin na si 15 ay may factors na 1 at 15. Bali, ang mga factors si 15 ay 1, 3, 5, and 15. Ang definition ng prime, dalawa lang daw ang distinct factors ng given na number. Si 15 ay merong 4 na distinct na factors. Kapag sinabi nating dalawa lang ang distinct na factors, ito yung 1 at yung sarili niya. So basically, si 15 ay hindi prime number kasi hindi lang 1 at 15 yung factors niya, meron din siyang factor na 3 at 5. At yung tawag naman natin sa mga number tulad ni 15 ay composite numbers. Basically, sila yung mga numbers na meron lagpas dalawang distinct factors. 3, 4, or higit pa. Katulad ni 15, hindi lang dalawa yung factors niya. Hindi lang 1 at sarili niya. Meron ding 3 tsaka 5. Ngayon, titignan natin kung saang grupo kasali yung mga numbers from 1 to 10, kung sila ba ay prime or composite. So si 1, ano ba yung paraan para makakuha ng product na 1? It's just 1 times 1. Ibig sabihin ba nun, dalawa yung distinct factor ni 1? Hindi, dahil pareho naman yun 1. Kapag sinabi natin distinct, dapat unique. So 1 times 1, pareho lang naman 1 yun, so counted as 1 lang yun. Ibig sabihin, ang distinct factor lang ni 1 ay isa, which is 1 itself. So hindi siya prime at hindi rin siya composite. Kasi pag prime, kailangan dalawang distinct na factors. Kapag composite, kailangan lagpas dalawa. Kay 1, isa lang. Next si 2. Anong paraan ba para makakuha ng product na 2? 1 times 2 lang naman. So dalawa lang yung factors niya. 1 at sarili niya. Which is the exact definition of a prime number. So si 2 ay isang prime number. How about number 3? Isa lang din naman yung paraan para makakuha ng product na 3. 1 times 3. So siya rin ay considered na prime number. How about number 4? Pwedeng 1 times 4 pero pwede ring 2 times 2. So may iba siyang factors bukod sa sarili niya at sa 1, which makes it a composite number. Next, si 5, walang ibang paraan para makakuha ng product na 5, 1 times 5 lang, so dalawa lang din yung factors niya, kaya siya ay isang prime number. Si 6, bukod sa 1 times 6, pwede rin ang 2 times 3, so may iba siyang factors, which makes it a composite number. Si 7 naman, 1 times 7 lang yung pwede, so prime din siya. Si 8, bukod sa 1 times 8, pwede rin ang 2 times 4, so siya ay isang composite number. Basta meron siya ibang factor, composite yun. Katulad ni 9. Bukod sa 1 times 9, pwede rin ang 3 times 3. So si 9 ay isa ring composite number. At si 10 din ay isang composite number. Bakit? Kasi bukod sa 1 times 10, pwede rin ang 2 times 5. At ayan ang kanilang groupings. Again, si 1, hindi siya prime, hindi rin siya composite. Then yung mga prime numbers na less than 10 ay 2, 3, 5, and 7. So malalaman nyo rin agad kung ang isang number ay prime or hindi, kung ang isang number ay divisible ng kahit anong number bukod sa 1 at sa sarili niya, ito ay isang composite number. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga videos tungkol sa divisibility rules, isasama ko yung link ng videos sa suggestion or sa description or sa caption. So ngayon mag-practice muna tayo sa mas matataas na numbers. Tignan natin kung sila ay prime or composite. At lagyan na rin natin ng notes para malista natin yung mga generalizations na mas magandang alam natin. Ang unang aalamin natin kung prime or composite ay si 64. Kung si 64 ay divisible ng kahit anong number bukod sa 1 at 64, siya ay considered na composite. So pinakamagandang simulan sa 2. Si 64 ba ay divisible by 2? Paano nga ba malaman kapag divisible by 2? Dapat yung given number, even number. Basically, dapat nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, or 8. Si 64 ay may last digit na 4, which is isa dun sa 5 digits na nabanggit. So basically, siya ay even number at siya rin ay divisible by 2. And in general, lahat ng positive even numbers ay composite kasi sila ay divisible by 2. Except lang talaga kay 2.
Si 2 ay divisible naman by 2, kaya lang wala siyang ibang distinct factor kundi 1 at 2, sarili niya. So again, lahat ng even numbers except kay 2 ay considered na composite number. At ito pa isang generalization. Lahat ng prime numbers ay odd numbers, except lang sa isang number, which is si 2. So kung itetest nyo lahat ng numbers, malalaman nyo na lahat ng prime numbers ay odd numbers, except lang talaga kay 2. So basically, si 64 ay isang even number, so divisible siya by 2, at kung divisible siya by 2, siya ay isang composite number. Basta divisible siya ng kahit anong number except 1 at sarili niya. Next example, 37. Ayan ay isang odd number, so hindi siya divisible by 2. Hindi na rin siya magiging divisible ng kahit anong even numbers. 4, 6, 8, 10, and so on. Actually, yung mga itetest lang talaga natin dito ay yung mas mabababang prime numbers. So, pinakamababang prime number na sunod kay 2 ay 3. Si 37 ba ay divisible by 3? Paano nga ba ulit nalalaman kapag divisible by 3? Kukunin lang yung digit sum ng given number. So, ang digits ng 37 ay 3 and 7. Kapag inad, 3 plus 7, 10. Kung divisible by 3 yung digit sum, divisible by 3 yung given number. Unfortunately, 10 is not divisible by 3. So, 37 is not divisible by 3. So, hindi na rin siya magiging divisible by 6 at by 9 kasi meron silang mga factors na 3. So, next, hindi na rin siya by 4, by 5. Kapag divisible by 5, dapat yung last digit either 0 or 5. Ang last digit ni 37 ay 7. So, hindi siya divisible by 5. Again, hindi rin siya divisible by 6. So, divisible kaya siya by 7. Subukan natin. Paano ulit malaman kapag divisible by 7? Dinodouble yung last digit, 7 times 2, magiging 14, and then ibawas kay 3. 3 minus 14. Magne-negative yon, so pwede niyong pagpalitin. Wala naman magiging problema. 14 minus 3, the answer is 11, which is not divisible by 7. So, 37, the given number, is not divisible by 7. Hindi rin siya divisible by 8, by 9, hindi rin, by 10, hindi rin. So, kapag na-reach na natin yung 10, hihinto na tayo, at least sa videong to. Kasi usually, yun lang yung tinuturo sa school. At yun lang yung itatanong ng mga teachers nyo. So, we can conclude that 37 is a prime number. Next, let's have 538. Mataas-taas. Pero take note na ayan ay even number. So, no need to compute. Alam na natin na yan ay composite kasi madidivide siya ng 2. Next example, 1,725. Mataas na number din. Pero take note yung last digit niya 5 at meron tayong divisibility rule kay 5. Kapag ang last digit ay 0 or 5, divisible yun by 5. So, divisible ng 5 si 1,725, which makes it a composite number kasi hindi naman yan 1 o sarili niya. Final example, we have 97. Obviously, hindi yan divisible by 2 kasi odd number yan. Divisible kaya by 3? Tignan natin. I-add natin yung digits, 9 and 7. 9 plus 7 is equal to 16. And 16 is not divisible by 3. Pero kung di pa rin kayo sure, i-add yung digits ni 16. So, ang digits ni 16 ay 1 and 6. 1 plus 6 is 7, which is hopefully nag-agree na tayong lahat na hindi divisible by 3. So, hindi na rin siya divisible by 6 at by 9. Next, divisible ba by 5? Yung last digit niya ay hindi 0 or 5, so hindi siya divisible by 5. How about by 7? Doblein natin yung last digit na 7. 7 times 2 is equal to 14. Then, isubtract kay 9. 9 minus 14. Or pwede naman natin pagpalitin, 14 minus 9 para hindi maging negative. And the answer is 5, which is not divisible by 7. And again, dahil ayan nga ay odd number, hindi na rin siya divisible by 8 and by 10, mga even numbers. Hindi rin siya divisible by 9 kasi nga hindi siya divisible by 3. Automatic kasi yun. Kapag hindi divisible by 3, hindi na rin divisible by 9. Kasi yung 9 ay may factor na 3. Which leads us to the conclusion that 97 is a prime number. And trivia lang, si 97 yung pinakamalaking prime number na mas mababa kay 100. Para mas ma-practice pa ang inyong learning sa videong to, ay i-access yung inihanda kong quiz. Pwede yung scan yung QR code na nakapresent ngayon sa screen or i-click yung link na nasa description or nasa caption. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.